Welcome sa ika-13 episode ng Engineer Matman. Okay, ang topic natin tungkol sa differential calculus. So magsasagot tayo mga technique paano sagutan lahat ng differential calculus. So tara. Okay, dito sa episode number 13 na ba? O yun, 13 nga. So dito sa episode 13 na ito, i-discuss natin ito mga basic differential calculus formula. Ayan. Part 1, algebraic functions. Part 2, trigo. Part 3, inverse trigo. Then part 4, derivative of exponential function. So recall muna tayo. I-recall natin yung definition of derivatives nasa episode saan ba? Episode 12. Tama, episode 12. Nakaraan episode. So yung derivative niyan. Kaya function of prime equals limit h approaching 0, tapos f x plus h minus f of x over h. Ito yung definition yung nakarang episode. Tapos i-apply natin to sa 4 parts itong mga functions na yan. So game, ready na tayo. Let's go. Ayan, so dito muna tayo sa part 1, derivatives of algebraic functions. So unang-una, number 1, unahin natin tong derivative ng any constant. Negative 1, 5, 1/2, negative 1/2, kahit anong constant na hindi siya variable sa x, lahat yan 0. Okay, so number 2, derivative ng x, parang x mo na niloko. Joke lang, laging 1 yan. Or kung ito, number 3, derivative, tama ba? Ayan. Derivative ng constant na may x, 2x, 5x, 3x. Yan, lahat yan. Basta letter C constant, ibig sabihin. So, may constant na lang siya. Derivative ng 5x equals to 5. Derivative ng negative x equals negative 1. Okay? Okay, number 4. Derivative. Ayan, derivative naman siya ng u plus minus v plus minus w. So, ibig sabihin yun, u, v, w, functions siya, functions. Function ng u, function ng v, ilang gagamitin natin sa derivative. So, ibig sabihin nito equals derivative ng u plus minus derivative ng v plus minus derivative ng, tama ba? X. Right? X ng w. Ayan. So, pagkapag addition, subtraction, yung mga derivative ng mga terms, pwede siyang i-distribute nila yung mga yung sign ng derivative. So, derivative ng ganito, ganyan. Okay, gets? Okay, number 5. Ito tinatawag nilang product. Okay, ayan, product, ito ba?
Mali. Yan. So, mali. UV. Yan. Ang product rule ay ganito ang gagawin. Derivative nitong U times U muna, kopya mo na ng U, ayan, kokopyahin mo na ng U times derivative siya ng V, yung variable B, then plus kopyahin yung V, ano meron sa V, tapos derivative ng U. So may example tayo. Example, ano ba maganda? 2x times derivative ng 2x times x squared. Kunyari, yan. Copy mo 2x then times derivative ng x squared plus yung x squared at derivative ng 2x. So nagkasunod dito to tama ba? 2x tapos ito tulo lang. Ito yun sa number 3. Yan, number 3. Then tapos ito madidiscuss natin ito mamaya. Okay. Yan, number 6. Derivative ng U, hindi, tama ba? U over B. Ito quotient rule. So, tatandaan nyo, mauna may denominator. So, B times derivative ng U, then plus U derivative ng B over B squared. Ayan. Tapos number 7. Number 7 tayo. Ito power rule. Tawag dito power rule. Derivative ng UN. Isabihin may constant to tapos may function yung U. Okay. So gagawin puntas dito sa harap. Itong N punta sa harap tapos minus 1. So NU tapos magiging N minus 1. Minus 1. Tapos chain rule. Yung derivative mo yung nasa loob. dx over U. Derivative ng U. So example tayo. 2x plus 1 3. The derivative mo magiging 3 punta sa harap tapos times 2x plus 1 magiging 3 minus 1 dito 2 na yan. Tapos magiging derivative ng 2x plus 1 ito magiging 2. So magiging ano lang siya 6 na times mo tayo 3 times 2 6 tapos 2x plus 1 x squared. Okay, number 8. Derivative x, example yung n at x square root. So magiging ano siya ito kasi yung square root equals to x 1 minus 2. So mangyayari dapat ito gagawin mo siyang power rule ulit. So 1 over 2 x tapos negative 1 over 2 kasi 1 half minus 1 equals 1 half magiging 1 over 2 square root ng x. Okay, or example di pala siya x, gagawin natin siyang u tapos U. Example may function siya, so
chain rule ulit. Chain rule, derivative ng nasa loob, u. Okay. Okay, number 9. Last na lang. Derivative ng ano pa ba? Yan, mga 1 over x. Ano to? So, gagawin mo dyan, ito magiging x, negative 1. Magiging, ano siya, x to raised to negative 1. Tapos, bring to the power, times minus 1, magiging negative x minus 2. Or, magiging negative 1 over x squared. Ayan. Ayusin lang muna natin kung ito, pag u naman siya, hindi siya x, may chain rule ulit na gagawin. Okay. So, number 10. Last 2 na lang to. Last 2. 10 dy dx equals 1 over dx over dy. Reciprocal lang naman ito eh. Kung sakaling bira naman siya gamitin. Tapos number 11, dy dx equals dy du times du over dx. Ito chain rule na tinatawag. Chain rule. Yeah. So dito, ito na yung 11 derivative of algebraic functions. Ang dami, no? Kabistuhin nyo yan, ha? Okay, next na tayo, part 2. Okay, part 2. Derivative of trigonometric functions. So, mga trigo naman tayo. Sine, cosine, tangent. Okay. Number 1. Derivative ng sine u. Function agad. Okay. Para mabilis tayo. Function, then derivative ito ay magiging cosine u times derivative ng sa loob. Number 1. Number 2. Derivative ng cosine u magiging negative sine u then dx u. Ayan. Number 3. Derivative ng tangent u equals secant squared u then dx u. Ayan. Tapos number 4, usog muna natin. Ayan. Derivative ng cotangent u equals negative cosecant squared u d over dx u. Number 5, dx secant u equals dito na lang, di kakasya, mahaba. Secant u tangent u equals derivative ng u. Then last, number 6, dx cosecant u equals negative cosecant u cotangent u tapos derivative ng functions.
So, ito yung pinaka natin. Para tandaan mo yung sine, yung cosine, tangent, secant, squared, tapos secant, yung tangent. Tapos yung the rest, yung mga complement trigo, yung may ko, yan yung may negative. Pag inano mo siya sa definition of derivative, ganyan yung mga lalabas nyo. Okay? So next, part 3 na tayo ng ng differential calculus, yung inverse trigo naman. Okay, part 3, derivative of inverse trigo functions, mga kabaliktaran. So number 1, unahin natin yung derivative ng, dito tayo gagamit ng negative 1 kasi nakakalito eh. So arc sine na lang, arc sine, then arc sine u equals 1 over square root ng 1 minus u squared, then times derivative ng u, ay di, derivative ng u. Then pag naman, 2 derivative ng arc cosine, may minus negative naman yung so parehas lang sila kung may may ko complement, may negative. So number 3, yung tangent at cotangent parehas din, tingnan natin. Arc tangent u was 1 over 1 plus u squared. Ayan. Ayan, u squared, then derivative ng u. Number 4, same. Tangent u negative 1 over 1 plus u squared, then dxu. Ayan. Number 5, dx arc secant yung muna. Ito may mas nakakalito, 1 over u square root ng u squared minus 1, then times d of dx u. Ayan. Number 6, dx arc cosecant u equals negative 1 over u square root ng u squared minus 1, derivative ng functions. So dito, ito na yung 6 na derivative ng inverse trigonometric functions. So next, last part. Okay, part 4, ito na yung last, exponential logarithmic functions. Number 1, example, derivative ng log a, may letter a dito, okay, ayan, malabo, ayan, equals log a, mas may letter e over u, tas derivative ng x ng u. Pangalawa, derivative siya ng ln u equals 1 over u times derivative ng u. Number 3,
derivative ng AU equals copy AU tapos LNA, sabihin constant to, tapos DU. Number 4, ito yung pinakamadali. EDU x EU equals EU lang, parehas. I-ano mo na lang, chain rule na lang. So yun lang, dali lang naman, no? So nakakarami ako ng functions na pag-aaralan. So screenshot nyo lang lahat. So yun lang muna, differential calculus. So sa susunod na episode 14, ibibigay ko sa inyo mga formula tungkol sa integral calculus. Mga basic lang naman para madaling nyo siya pag-aralan. So hanggang dito na lang. Kita-kits lang sa susunod na episode ng Engineer Math. Nantok na ako. Puyat pa ako kakasagot ng math.